Pleasant morning and good day sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating programa sa umagang ito. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala na pinagkalooban niya ulit tayo ng panahon upang pag-aralan ng kanyang mga salita. It's April 4, entitled, I Have a Guardian Angel. So atin po itong pag-aralan. Sabi sa ating key text, Psalms 103 verse 20, Bless the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. So, dito pa lang, malalaman natin na ang Panginoon ay dapat nating purihin dahil ang kanyang anghel ay pinadala sa atin upang tayo ay palakasin at gawin kung ano ang kanyang kalooban. At mapapakinggan natin ang kanyang tinig na nagmumula sa kanyang mga salita. Today, as in the past, all heaven is watching to see the church develop in the true science of salvation. The Lord Jesus is among men. His angels walk among us unrecognized and unacknowledged. So, ngayon, kagaya ng noon, ang buong langit ay tumitingin sa atin kung papaano tumubo ang iglesia sa totoong siyensya ng kaligtasan. Ang Panginoon at ang mga tao at ang kanyang mga anghel ay laging lumalakad sa atin. Na hindi natin nalalaman at hindi natin nababantayan. We are saved from many snares and unseen dangers that through the machinations and hostility of our foe are placed in our path to destroy us, all that our eyes might be open to discern the watchful solicitude and tender care of the messengers of light. So tayo ay iniligtas mula sa mga pandaraya at sa mga hindi nakikitang kapahamakan. Kaya thankful po tayo kapag tayo ay binabantayan parati. At lahat ng mga pandaraya para masira tayo ay talagang winasak ng Panginoon para wala na tayong matatapakan pang mga nakakapinsala. At sinasabi dyan na ang ating mata ay kinakailangan na ay maging mapagbantay. Buksan natin upang makita natin yung mga espiritual na bagay. If those who politely acknowledge the favors which they receive from earthly friends would realize how much they owe to God, their hearts would respond in grateful thanks for precious favors that are now unnoticed. So kapag tayo ay may kaalaman na patungkol sa kanyang banal na kalooban, ang pabor na ating matatanggap ang mga yung favor which they receive from earthly friends, nare-realize natin how much ang Panginoon. 'Di ba? Nagpapasalamat tayo pag mayroon nagbibigay sa atin ng mga earthly friends. But how much more ang Panginoon kung tayo ay magpasalamat sa Kanya. Pupuno sa Kanyang pag-ibig ang pagpapasalamat. Ang ating mga puso ay re-respond ng grateful na pasasalamat at mapagpalang pabor na ngayon ay hindi na natin nalalaman. We do not recount God's mercies often enough. By our failure to express gratitude, we are dishonoring our Maker. So kapag hindi natin napapansin, hindi natin pinapasalamatan ng kanyang biyaya at awa araw-araw, tayo ay mafe-failure para glorify natin ang Panginoon. His angels, thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000, are commissioned to minister to those who shall be heirs of salvation. So kapag tayo ay kumikilos sa ating mga kaligtasan, sa ating sariling kaligtasan, at tinutulungan ng ibang nanghihina, ang mga anghel, libu-libong mga anghel ang tutulong din sa atin, sa bawat hakbang natin bilang Kristiyano. Kaya wag po tayong mapawala ng pag-asa. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, ganun din patawarin din natin sila. They guard us against temporal evil and press back the powers of darkness, else we should be destroyed. Why do we not value God's watch care? If Satan had his way and carried out his designs, destruction would be seen on every hand. So tayo ay ginagwardyahan mula sa mga temporal yung mga kasamaan. At tayo ay pinapabalik sa kapangyarihan ng kadiliman at ito'y ating wawasakin. Bakit hindi tayo nagiging mapagbantay? If si Satan ay nasa ating mga landasin, kanyang i-distract ang ating mga paningin. But if we are looking unto Jesus, who author and finisher of our faith, siya ang magbibigay sa atin ng mabuting landasin. Why do we not remember that we are mercifully shielded from peril? Bakit hindi natin
inaalala na meron tayong tagapagligtas, tagapagtanggol sa panahon na tayo ay nanghihina at tayo ay nalulungkot. Have we not reason to be thankful every moment? Thankful even when there are apparent difficulties in our pathway? Cannot we trust our Heavenly Father? So, wala ba tayong tiwala sa ating Ama sa Langit? Sa bawat hakbang natin sa buhay, may mga kahirapan. May mga kahirapan tayong nadadaanan. Kinakailangan na punuin natin ang ating mga puso ng pasasalamat. We shall never know what dangers, seen and unseen, we have been delivered from through the interposition of the angels until we shall see in the light of eternity the providences of God. So, tayo ay tingnan nating mabuti ang ating landasin na alam natin na maraming mga kapahamakan sa ating landasin. At yung mga nakikita at hindi nakikita ang bagay. At idiniliber niya na sa atin ang mga anghel upang tayo iligtas at tayo gabayan sa liwanag na ating nalalaman. Dahil ito yung kaloob ng Panginoon sa atin. Then we shall better understand what God has done for us all the days of our life. We shall know then that the whole heavenly family watch to see our course of action from day to day. So, ating maiintindihan ang kalooban ng Panginoon. Ating maiintindihan kung ano ang kanyang gusto para sa atin. Araw-araw sa ating buhay. Yung mga pagpapala na pinagkaloob niya sa atin, binuhos niya sa atin. So, ano ang ating gagawin? We shall know that then that the whole heavenly family watch to see our course of action. So, kinakailangan maging mapagbantay po tayo dahil ang pamilya natin sa langit ay talagang tumitingin kung ano ang ating mga aksyon dito sa lupa, araw-araw. So, nakakahiya. Nakakahiya sa ating Panginoon na sa bawat nating hakbang ay sinasadya pa nating magkamali at magkasala. Magtulungan po tayo, ipanalangin po natin sa Panginoon na mabago tayo araw-araw at ang ating mga puso ay mapabanal ng kanyang mga salita. Every believer who constantly realizes his dependence on God has his appointed angel sent from heaven to minister to him. The ministry of these angels is especially essential now, for Satan is making his last desperate effort to secure the world. So, sa bawat nananampalataya, constantly, ay marirealize niya kung paano siya nagiging dependent sa Diyos. At sa bawat nagdedepende sa Panginoon, ay ipapadala niya ang kanyang mga anghel upang sila ay maging kamanggagawa at magiging isa tayong representante ng Panginoon na ang mga angel ang nagmi-ministry o tinutulungan tayong magawa ang ating mga gawain para maparangalan ang Panginoon. Ito ay napakakinakailangan ngayon dahil ang kaaway ay sa mga huling araw ay naghahanap siya ng mga tinatanim niya sa ating mga puso ang mga galit, ang inis sa bawat hakbang sa buhay. Kaya wag po natin itong pansinin. Maging aware po tayo sa ating mga kilos, sa ating galaw, sa ating nararamdaman dahil ang kaaway nagmamasid sa ating mga kilos. Kailangan na punuin natin ng pasasalamat ang ating mga puso. At kung may mga taong nagagalit sa atin dahil nga sa mali nating nagawa, ipaubayan natin yan sa Panginoon at ma-realize natin na nagkamali din tayo. At ihingi natin ang kapatawaran sa Panginoon. Magpinatawaran po tayo. So sa ating pag-aaral ngayong umaga, very clear po na sinasabi dito na wag po tayong mangamba, wag po tayong mag-alinlangan. Dahil merong mga anghel sa langit na tayo binabantayan. Nire-record ang lahat ng ating mga ginagawa. So, sa araw-araw bawat hakbang dito sa training mga kapatid, tayo ay nagsasanay kung paano maging epektibong manggagawa dito sa mundo. Kinakailangan na tuunan natin ng pansin, ang ating isip ay nakatuon kay Kristo upang ang lahat ng ating mga gagawin pawang katotohanan lamang. At kung may mga nagagawa, nare-reveal sa ating mga pag-uugali, tanggalin na yan. At kinakailangan na maipakita natin sa Panginoon na ang kanyang pagpapala ay ating tinatanggap. At dahan-dahan ma-express sa buhay natin ang karakter ng Panginoon. Ninanais natin ito pero hindi ganun kadali na maangkin natin ito. Dahil sa ating sarili ay nag-struggle tayo. But the angels of the Lord will rest upon us. Tayo ay tutulungan kung paano tayo makapanagumpay sa ating mga kahinaan.
Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.